imaginary friend na duwende ng anak ko. Credits to Liza, ipinadala kay Miss Ni. Magandang araw po, Miss Ni. Ako po si Liza. Isang full-time mom at may 2 anak, pero ang kwento kong ito ay tungkol sa bunso kong si Lance na 4 na taong gulang pa lang. Tahimik at masayahin si Lance at marunong ng magkulay. Mahilig sa tren na laruan at sobrang malambing. Pero bata pa lang siya, ay palagi na niyang sinasabi sa amin na may kaibigan daw siyang nagngangalang Mumoy. Siyempre, author. Nung una ay natawa lang kami. Alam mo naman na ganyan talaga ang mga bata. Maraming imaginary friend. Kaya tuwing sinasabi niyang, "Ma, si Mumoy, po gusto ng tinapay. Si Mumoy ay po ayaw ng gatas." O kaya, "Si Mumoy, po natutulog sa ilalim ng mesa." "Ma, si Mumoy gusto ng tinapay. Si Mumoy po ayaw ng gatas." O kaya, "Si Mumoy po natutulog sa ilalim ng mesa." Sinasakyan ko na lang po, author. Sa isip ko ay natural lang siguro sa edad nila yan, na may imaginary friend. Pero, author, habang tumatagal ay nagiging kakaiba na ang ikinikilos ng anak ko. May isang gabi nga na nagising akong umiiyak si Lance. Kaya tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, "Ma, galit si Mumoy. Kasi pinatungan mo daw siya ng bag mo sa ilalim ng mesa." Kaya kinilabutan ako. Kasi totoong may bitbit akong grocery na isiniksik ko sa ilalim ng mesa nung araw na yon. Wala namang nakakita kundi ako lang. So paanong malalaman ng anak ko? Ilang linggo pa ang lumipas, ay napansin kong may mga nawawala ng gamit sa kusina, kutsarita, takip ng lalagyan, at pati na stainless na baso. Naghinala ako nung una na baka nilalaro lang ni Lance. Pero nang tanungin ko siya, ang sagot niya, "Si Mumoy lang ang kumuha nun, ma. Gusto daw niya ng mga kumikinang." Kaya mas kinilabutan ako, lalo na nung minsang naglaro si Lance sa likod ng bahay, malapit sa puno ng aratiles. Madalas na kasi siya dong tumambay kahit mag-isa lang. At sa tuwing tatawagin ko siya, ay sasagot lang ng, "Sandali lang po, ma. Nag-uusap pa po kami ni Mumoy." Kaya nagdesisyon na akong tanungin ang matandang kapitbahay naming si Aling Tessie. Sabi niya, "Naku! Day! Diyan sa may puno ng aratiles? Matagal nang may naninirahan diyan. Hindi yan basta-basta. May duwende diyan na masayahin, pero ayaw ng bastos. Kapag nakabati ka ng di maganda, tinatandaan ka nila." Gabi ng Sabado. Habang nililigpit ko ang mga laruan ni Lance ay may narinig akong mahina parang tawa. Parang bata pero galing sa ilalim ng lamesa. Inisip kong baka echo lang yun ng TV. Pero patay na yung TV, author. Kinabukasan naman, habang naglilinis ako ng ilalim ng mesa, ay nakakita ako doon ng maliit na tambak ng buhangin. At sa ibabaw niyon ay nakita ko na nakaayos ang nawawalang mga gamit namin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin at iisipin ko nun. Kaya kinausap ko si Lance, "Anak, pwede bang sabihin mo kay Mumoy na hindi tayo kalaban? Na gusto lang natin ng tahimik na buhay?" Tumango naman siya at sumeryoso ang mukha. "Ma," sabi ni Mumoy, "okay na raw. Mabait ka daw kaya aalis na siya. Kasi baka hindi mo na siya gusto dito." At mula noon, ay hindi na nabanggit ng anak ko si Mumoy. Tahimik na si Lance at hindi na rin siya masyadong naglalaro sa ilalim ng mesa. Pero sa tuwing madadaan kami sa may puno ng aratiles, ay humihinto siya at pabulong na bumabati. "Kumusta, Mumoy?" Tapos parang may malamig na hanging daplis na dumadaan. Hindi ko alam kung imagination ko lang din yon o hindi. O baka nga, totoong may duwende talagang kaibigan ng anak ko. Ganun pa man ay naniniwala naman ako na hindi lang naman tayo ang nilalang sa mundo. Marami dyan na hindi lang nakikita ng pangkaraniwang mata ng tao.